nire-requestan ko po kayo na minsan pa samahan ako sa Aklat ng Juan. Ang kabanata ay 12, mga talatang 9 hanggang 11. Verse 9, ang karaniwang mga tao nga sa mga Hudyo ay naalaman na sila'y naroroon at sila'y nagsiparoon, hindi dahil kay Jesus lamang, kundi upang makita nila si Lazaro naman na muling ibinangon niya mula sa mga patay. Datapwat nangagsangunian ang mga pangulong saserdote upang kanilang maipapatay pati si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y marami sa mga Hudyo ang nagsisialis at nagsisisampalataya kay Jesus. Mga kapatid at mga minamahal, ito po ang salita ng ating Panginoon. Mapangwasak na kawalan ng pananampalataya. Nung nanunungkulan po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi po lingid sa atin na isa po sa pinaka naging focus ng kanya pong panunungkulan ay yung kampanya kontra droga. Hindi po minsan sa kanyang mga speeches at interviews na binanggit niya po yung dahilan sa likod ng kanya pong gigil. Kita nyo talaga pagka nag-i-speech si dating Pangulong Duterte, yung kanyang gigil, minsan napapamura pa nga siya. Minsan pati langaw na pagdidiskatahan pa niyan dahil sa kanyang gigil sa droga. At ang kanya pong rational, ang kanya pong reason kung bakit ganito siya kagigil, ganito siya nag-focus sa kampanya kontra droga, kapag daw po kasi isa sa miyembro ng pamilya ang nagdrodroga, maaapektuhan po nito ang buong pamilya. Kapag daw po ang ama o kaya naman po ang ina ng tahanan ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot, ipambibili po niya ng droga, yung kakaunti po nilang kita, imbis po na ipambili ng bigas at ulam ng kanila pong pamilya. At ang ending, hindi lang po sila yung gutom. Magugutom po maging ang kanilang buong pamilya dahil po sa droga. Kapag ang anak ang nakulong at nahay sa droga, pwede siyang ma-involve sa kung ano-ano pong krimen, gaya po halimbawa ng pagnanakaw. May mga ulat pa nga tayong napanood na pati panggagahasa, nang hindi lang musmos, kundi ng isang gurang, matanda, nagagawa ng mga lulong sa droga. At ultimo, yung karimari-marim na pagpatay ay nagagawa po nila dahil po sa pinagbabawal na gamot na ito. Ang mga anak po na lulong sa droga, mga kapatid, ay madalas nagiging sakit ng ulo ng kanilang pamilya at by effect, maging ng buong lipunan. So bagamat marami po ang hindi sang-ayon sa paraan ni XPRRD kung paano niya isinagawa ang giyera kontra droga, marami pong Pilipino ang nakukuha yung reason o yung punto niya sa likod po ng kanyang ginawang ito. Na sa droga, mga kapatid at mga minamahal, wala pong panalo. Hindi lang apektado nito ang taong nagdodroga, apektado po nito maging ang kanyang buong pamilya. At dahil ang pamilya ang pinaka-basic na unit ng atin pong lipunan, apektado din po nito ang mahal po nating bayang Pilipinas. Mga kapatid, gaya po ng droga, ganyan din po ang epekto ng kawalan ng pananampalataya ng mga tao. Akala natin ang apektado lang ng konsekwensya ng kawalan ng pananampalataya ay yung mga taong hindi sumasampalataya. Pero makikita natin na hindi lang po pala gayon ang case. Apektado din po pala nito maging yung mga taong nakapaligid sa kanila. Apektado din po pala ng mga kasalanang bunga ng kawalan ng pananampalataya yung mga taong nakakadaong palad po nila, mga taong nakakasama po nila. Kaya naman po yung main truth na gusto ko pong ipakita sa inyo sa pangangaral po na ito ay ang kawalan ng pananampalataya
ay nakasisira, hindi lang po ng ating sarili, kundi maging ng ibang tao. Ulitin ko po yung main truth na yan at gusto ko pong maidiin yan dito sa pangangaral na ito. Ang kawalan ng pananampalataya ay nakasisira hindi lang ng ating sarili, kundi maging ng ibang tao. Ganyan po yung maobserbahan natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon sa buhay ng mga pangulong saserdote. Last Sunday, maalala po ninyo na ipinakita sa atin ni Apostol Juan in John chapter 12 verses 1 to 8, yung iba't ibang tugon ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanya. Naalala niyo po yun, may mga alagad na genuinely minamahal siya at handang magsakripisyo at maglingkod sa Kanya na nire-represent ni Maria doon sa verse 3 particularly. May mga alagad naman po na naghahanap lamang o nagpapanggap lamang rather na mahal ang ating Panginoong Hesukristo, pero in reality, kung sisiyasatin natin ang kanilang mga puso, ay hinahanap lang talaga nila yung kanilang sariling pakinabang na nire-represent po sa narrative na ito in verses 1 to 8 ni Judas Iscariote. So sa mga talata naman po natin pinag-aaral ngayon in verses 9 to 11, mababasa natin ang isa pang contrast ng dalawang grupo ng mga tao. Sila po ay mga taong mayroon ding magkaibang tugon at trato sa ating Panginoong Hesukristo na magsisilbi po nating mga pangunahing punto sa umaga pong ito. Una po ay ang mga taong gustong makita sina Jesus at Lazaro. So, yun yung unang grupo, mga kapatid. Mga taong gustong makita sina Jesus at Lazaro. Yun po yung nasa verse 9. At yung pangalawa at panghuling grupong tao dito, mga kapatid, ay yung mga taong gustong mawala sa landas nila sina Jesus at Lazaro. Yan lang po yung dalawang klase ng tao na pag-aaralan po natin. Isa-isahin po natin pag-aralan at tingnan po natin kung paano po ang kawalan ng pananampalataya ay nakakasira hindi lang po ng ating sarili, kundi ng ibang tao. So, unahin po natin pag-aralan, mga kapatid, yung mga taong gustong makita sina Jesus at Lazaro. So, sino-sino po ba yung mga taong ito? In verse 9, nabasa natin na sila po ay mga karaniwang tao sa mga Hudyo. Ganun po sila describe in verse 9. Yung salita po diyang karaniwan, kung ang gamit yung pong translation ng Bible ay ang Biblia, ay galing po yan sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay many or large. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang sila iilan. Malaking bilang po ng mga Hudyo ang interesadong makita ang ating Panginoong Hesukristo at si Lazaro noon pong panahon nangyayari ang kasaysayan pong ito. Sila po, mga kapatid, ay binubuo ng mga Hudyong maagang naglalakbay patungong Jerusalem para po sa pista ng Pasko. Di po ba? Naalala po natin na pinag-aralan natin last time na even hindi pa po feast ng Passover, marami na pong mas maagang nagpuntang mga Hudyo para po sa ritual ng paglilinis na sang-ayon sa lumang tipan. At marahil nung nabalitaan nila na pumunta ang ating Panginoong Hesukristo doon po sa Betania, nagpunta rin po sila. After all, kung babalikan niyo po yung pinag-aralan natin in John 11, verses 45 to 46, pagdating nila sa Jerusalem, ang kanila pong interest at hinahanap talaga ay ang ating Panginoong Hesukristo. So kasama po sa large crowd na iyon, yung mga karaniwang taong binabanggit sa verse 9, ay yung mga taong na doon sa Jerusalem para sa pista ng Pasko. Kasama rin po dito marahil ang mga Hudyong kasalukuyang naglalakbay pa lamang patungong Jerusalem. Marahil bago sila tumuloy sa Betania, kung saan naroroon ang ating Panginoong Jesus, pumunta muna bago sila pala pumunta sa Jerusalem, kasi doon yung original ng destination para sa pista ng Pasko, at tumuloy muna sila sa Betania, kung saan naroroon ang ating Panginoong Jesus. At syempre, hindi po tsak mawawala sa crowd po na yan, large crowd po na yan, ay ang mga Hudyong taga Betania mismo na nakasaksi ng dakilang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo noong binuhay niya muli si Lazaro. So yun po yung mga tao, bumubuo ng mga
karaniwang tao ng mga Hudyo na makikita natin sa verse 9. Now, saan po sila lahat pupunta, mga kapatid? Ang sabi po again sa verse 9, ang karaniwang mga tao nga sa mga Hudyo ay naalaman na siya'y naroroon at sila'y nagsiparoon. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, saan po ba naroroon ang ating Panginoong Hesukristo nung panahon po ito? So medyo nababanggit ko na po kanina. Pero maalala po ninyo, by way of reminder, na matapos pong buhayin muli ng ating Panginoong Hesukristo si Lazaro, marami pong mga pinunong Hudyong nagalit sa kanya, na naging banta sa kanyang buhay. Kaya po ang ating Panginoong Yesus ay nagtago po sa lugar na tinatawag na Ephraim. Makikita natin yan in chapter 11 verse 54. At matapos po niya magtago sa Ephraim, napag-aralan po natin naman last Sunday na nagbalik po ang ating Panginoong Hesukristo sa lugar na tinatawag na Betania, sa bahay ng isang lalaki na nagngangalang Simon na ketongin, at sila po doon ay naghahapunan. Naalala niyo po yung istorya? Kasama po niya lang naghahapunan si Lazaro, yung kanyang mga kapatid na si Maria at Marta, at yung mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita niyo po yan kung tataas niyo yung basa in verses 1 to 4. So noong nabalitaan po ng mga Hudyo na naghahapunan po sila sa bahay ni Simon na ketongin, ay na-excite po sila. Gusto po nilang makita si Lazaro at ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po sila nagtungo sa Betania kung saan po sila naroroon ng panahon pong ito. Now, ang tanong ko, mga kapatid, bakit po ba nila gustong makita sina Jesus at si Lazaro? Hindi po binanggit ni Apostolo Juan ang dahilan dito sa talata, sa verse 9 na pinag-aaralan natin. Pero malamang ito po ay sapagkat naiintriga sila kung sino sina Jesus at Lazaro na ito. Kaya gustong-gusto po nilang makita sila ng mukhaan at mag-usisa sa kanila. Biruin nyo, mga kapatid, isang tao, Diyos na nagkatawang tao, pero ang intindi nila doon, tao lang, na nakabuhay ng patay, at isang taong nabuhay mula sa pagkamatay. So, maiintriga talaga po sila, mga kapatid. Kaya po sila marahil nagpunta po roon o interesadong makita sila nila ang ating Panginoong Yesus. Maaring gusto naman po ng iba na makakita pa ng mas maraming himala na pinaperform ng ating Panginoong Hesukristo na para bagang ito ay isang libreng palabas o entertainment. Pwede din naman pong ang ilan sa kanila ay gusto lang makumpirma ang exact location ng ating Panginoong Hesukristo upang maisublong nila siya sa mga pinunong Hudyo at makuha nilang malaking patong sa kanyang ulo, gaya po ng ginawa ni Judas. Kung babalikan po ninyo, kapalit lamang po ng 30 pirasong pilak ay sa Matthew 26 verses 14 to 16, ay pinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo. So marahil yung iba, ganun ang motivation. Kaya gusto nilang makita ang ating Panginoong Hesus kasi malaki ang kita. Maituro lang ang lugar ng ating puntahan, naroroon ng ating Panginoon. But on a positive note, maaari din naman pong marami talaga sa kanila ay nakumbinsi at sumampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakilang ginawang himala niya sa buhay po ni Lazaro, gaya po na makikita natin sa context sa latter part ng verse 11. Kung titingnan niyo po yung dulong bahagi ng verse 11, makikita niyo doon, marami pong mga Hudyo ang sumampalataya at naniwala na sa ating Panginoong Hesukristo, at least in this particular scene. So iba man po yung motibo o dahilan ng mga Hudyo pong ito. Isa lang po ang malinaw na gusto kong mapansin ninyo dito, mga kapatid. Hindi na po mapigilan ang pagsikat ng ating Panginoong Hesukristo at pagdami ng kanyang mga followers noon pong panahon pong ito. Dumarami na po yung mga taong interesadong makita at sundan siya, pati na din po ang kanyang binuhay muli na si Lazaro. Ngunit hindi po ganito ang damdamin ng pangalawang grupo na ating pag-aaralan. Kung yung unang grupo, mga kapatid, ng mga Hudyo, na pinag-aralan po natin sa verse 9, ay gusto pong makita sina Jesus at Lazaro, may mga grupo naman po ng mga Hudyo na gusto silang mawala sa landas nila. At sila po, yung pag-aaralan natin dito sa panghuli nating punto, ang mga taong gustong mawala sa landas
nila, sina Jesus at Lazaro. Mga taong gustong mawala sa landas nila, sina Jesus at Lazaro. Now, sino-sino po ba yung mga taong ito na tila may napakalaking galit sa ating Panginoong Hesukristo? At pati po si Lazaro, mga kapatid, kung titingnan natin, ay nadadamay po nila. Sila po ayon sa verse 10, kung titingnan nyo yung inyong mga Biblia, ay mga pangulong saserdote o mga punong pari sa ibang translation, mga punong pari ng mga Hudyo. Sila po ay mga miyembro ng Sanhedrin na mayroon pong otoridad sa gobyerno ng mga Hudyo sa ilalim po ng Imperyo Romano. Sila po ay kabilang, kung maaalala po ninyo mga kapatid, sa mga nagplano na ipapatay ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa chapter 11 verses 45 to 53. Ngunit sa pagkakataon po ito, mga kapatid, mapapansin ninyo na hindi lang po nila planong ipapatay ang ating Panginoong Hesukristo. Nais din po nilang ipapatay si Lazaro na kanyang binuhay mula sa mga patay. Again, ang sabi po sa verse 10, mga kapatid, datapwat nangagsangunian ang mga pangulong saserdote upang kanilang maipapapatay. Sino po? Si Lazaro. Na bakit po biglang nadamay si Lazaro? Sa galit po nila sa ating Panginoong Hesukristo. Maaaring tinatanong po ninyo, ano bang kasalanan ni Lazaro? Bakit pati siya gustong paslangin ng mga pinunong saserdote pong ito? Bakit po sila, pati si Lazaro, ay gustong permanenteng patahimikin ng mga Hudyo pong ito? Ito po ay sapagkat si Lazaro ay nagsisilbing buhay at napakatibay na patotoo na si Jesus nga ay mula sa Diyos at tunay na Diyos mismo gaya ng kanyang kineklaim. Na si Jesus po ay nagsisilbing buhay at napakatibay na patotoo na si Jesus po ay hindi isang fraud o nagpapanggap lamang na Kristo, kundi siya talaga ang matagal na po nilang hinihintay na tagapagligtas na prinopesiya pa mula pa sa lumang tipan. Mga kapatid, ang bawat hininga ni Lazaro ay nakabibinging sigaw sa bawat nakakakita sa kanya na totoo si Kristo. Hindi siya manloloko. Siya talaga ay tunay na Diyos at nag-iisa po nating tagapagligtas. At dahil dito, marami po ang umalis sa pananampalatayang Judaismo na pinangungunahan po mga kapatid ng mga pinunong pari dito sa kasaysayang ating pinag-aaralan. Maraming tagasunod po ng Judaismo o ng mga pangulong saserdote ay naging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi again, in verse 11, sapagkat dahil sa kanila'y kay Lazaro, marami sa mga Hudyo ang nagsialis at nagsisampalataya kay Jesus. Ngayon, naiintindihan na natin mga kapatid kung bakit gigil na gigil silang patayin si Lazaro. Kung bakit hindi lang ang ating Panginoong Hesukristo this time ang gusto nilang patayin, kundi maging si Lazaro. Dito po makikita natin mga kapatid na yung napakatindi at napakalalim na kawalan ng pananampalataya ng mga pinunong Hudyong ito na bumawasak, hindi lang po ng kanilang mga sarili, kundi ng mga tao sa paligid po nila. Paano ko po yan nasabi mga kapatid? Ito po ay sapagkat dahil po sa kawalan nila ng pananampalataya, mapapahamak po una ang kanilang kaluluwa. So kung makita ninyo, dahil sa kanilang pagmamatigas, pagbubulag-bulagan at puot sa ating Panginoong Hesus, tinatanggalan po nila ang kanilang sarili ng pagkakataon na malinis at mapatawad sa kanilang mga kasalanan sapagkat tinatanggahan nila ang tanging sakripisyo, ang tanging daan at tanging Kristo na makapaglilinis sa kanilang mga kasalanan at makakapagpatakas sana sa kanila mula sa puot at hatol ng Diyos na nakaambak. Dahil po sa kanilang kawalan ng pananampalataya, winawasak po nila in the process ang kanilang mga sarili. Ang mas malungkot mga kapatid, nandadamay pa po sila.
Dahil sa kagustuhan nilang patayin ang ebidensya. Sino yung ebidensya na totoo si Kristo during this time? Si Lazaro. Gusto nilang patayin ang ebidensya. Hinahadlangan nila ang marami pang mga tao na lumapit at makilala ang ating Panginoong Kristo. Dahil po sa kanilang pagiging makasarili at ganit sa kapangyarihan, dinadala nila sa hukay ang mga kapwa nila Hudyo. Ganyan po mapangwasak ang kawalan ng pananampalataya ng tao, mga kapatid. Hindi lang ito winawasak ang kanilang sarili, winawasak din nila ang kapwa nila tao. Bigyan ko po kayo, mga kapatid, ng ilang halimbawa na gaya nito, mga kapatid, sa ating pong buhay sa panahon po natin ngayon. Halimbawa, may isa pong tatay, nanay, o kaya naman po asawa na hindi mananampalataya. No? Ayaw sumamba at kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Walang pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual at eternal at puro material lang ang kanilang iniisip. What can you expect? Di niya rin po hihikayatin. Or worse, pipigilan pa niya yung kanyang pamilya na sumamba at patuloy na makilala ang ating Panginoong Hesus. Para lang sa ano? Para lang sa sarili at temporal na pakinabang. That's how unbeliever thinks. Di po ba? Ang mga hindi mananampalataya, wala silang inisip kundi material. Wala silang pakialam sa espiritual. Wala silang pakialam sa mga bagay ng Diyos. Sa mga bagay na nakalulugod sa Diyos. And in the process, hindi lang yung taong ito ang mapapahamak, kundi yung kanyang pamilya na pinipigilan. Na-experience niyo po ba yan at nakita niyo yan, mga kapatid, marahil sa iba? Kaya ang payo ko po sa inyo, mga kapatid, kung kayo po ay kabilang sa ganitong klaseng pamilya, kung saan hindi mananampalataya, halimbawa ang inyong asawa o ang inyong mga magulang, huwag ninyo pong hayaang dalhin nila kayo sa hukay. Huwag ninyong hayaan na kayo ang mailayo nila kay Jesus na source ng walang hanggang buhay. Kasi alam niyo naman kung paano sila mag-isip. Hindi nila kayo dadalhin sa tama. Hindi nila kayo dadalhin sa kaligtasan. Bagkus, mga kapatid, maging instrumento po kayo upang maiahon po sila sa kumunoy na unti-unting humihila sa kanila patungong impyerno. Imbis na kayo yung madala nila, mga kapatid, kayo yung maging instrumento para mahila sila papalapit kay Kristo. Ganyan po yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Iiyak niyo po sila araw-araw sa Panginoon sa panalangin. So I wonder, mga kapatid, yung meron ditong mga naging mananampalataya na nung sila'y nakapangasawa. No? Naging mananampalataya na sila nung o may asawa na silang hindi mananampalataya nung sila'y nakakilala sa Panginoon. I wonder kung laman po ba ng mga prayers ninyo araw-araw, yung mga kasama ninyo sa bahay na hindi pa mananampalataya. I wonder kung laman po ba ng prayers ninyo yung inyong mga anak na hindi pa mananampalataya. So, kung hindi po, mga kapatid, araw-araw niyo po silang ipanalangin kasi hindi natin sila kayang iligtas. Ang Diyos ang kayang magligtas sa kanila. No? Palagi po kayong humanap ng pagkakataon na ibahagi sa kanila ang ebanghelyo sapagkat ito lamang po ang kapangyarihan ng Diyos para po sila ay maligtas. Yung sabi ng Roma 1:16, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, kailan po, naalala niyo po ba yung last time na nabahagi niyo po sa inyong mga kasama sa bahay ang ebanghelyo ni Kristo? Madalas nating pinape-prayer request, no? Gusto ko pong maligtas ang aking unbeliever na asawa. Gusto ko pong maligtas ang mga kasama ko po sa bahay na hindi pa mananampalataya. Ang tanong, binabahagi mo ba sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo? No? Pinapanalangin mo ba sila? At sikapin niyo pong mamuhay, mga kapatid, ng consistent sa pananampalatayang ipinapangaral ninyo. Kasi kagaya nga ng sabi ko last Lord's Table, mahihirapan po silang pakinggan yung mensahe na ating dala kung hindi nila nakikita ang kapangyarihan nito sa ating mga buhay. Manatili kayong tapat sa Diyos sa kabila ng mga pag-uusig na nararanasan ninyo sa inyong pamilya at maging asin at ilaw kayo ng sanlibutan. Ulitin ko, mga kapatid, hindi dapat kayo ang nadadala. Kayo ang nagdadala sa kanila patungo sa Panginoon. Hindi baliktad.
mga kapatid. Ang asawa po natin, yes, sila ang head ng tahanan. Pero hindi absolute ang kanilang authority. Ang absolute ay ang sa Panginoon. Kung meron silang gusto sa buhay po natin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, feel free to say no. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi ang ating asawa. Ang Diyos po natin ay ating Panginoong Jesucristo. Okay? Isa pa pong halimbawa ng pagiging mapangwasak ng kawalan ng pananampalataya ay kapag masyado po tayong nag-aalala at nababalisa sa mga suliranin po natin sa buhay. Na-experience niyo po ba yan? No? And to be perfectly honest with you, dumarating din po yung time na ang inyong lingkod nakaka-experience ng ganyan. No, lahat po siguro tayo, na if we will be honest, dumarating din po tayo sa punto na masyado tayong nag-aalala at worse, maaaring nababalisa pa po tayo. Pero ano po sabi ng Biblia, mga kapatid? Ano sabi ng ating Panginoong Jesus kapag dumadaan po yan sa ating mga buhay? Sabi sa Mateo 6:25 hanggang 26, and I quote, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang Panginoong Jesus ang nagsasalita dito, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Napansin niyo po yung paraan ng pananalita ng ating Panginoong Jesus, pautos. Hindi ito optional. Hindi ito kung pwede lang sana, huwag kayong mga balisa. Sabi, huwag kayong mga balisa. Diba? Sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit inyong katawan, kung ano ang inyong dadaramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo sa kanila o sa kanya? Dito po nabasa natin mga kapatid at narinig natin na pagkabalisa o yung tinatawag na anxiety sa wikang Ingles ay hindi lang isang sakit as far as the Bible is concerned. Ito po ay kasalanan. Bakit po? Sapagkat inuutos po ng ating Panginoon na huwag tayong mabalisa. Therefore, every time na nababalisa tayo, sinusuway po natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga po ni John MacArthur, na namatay na po siya recently, and I quote, worrying is the sin. Napansin niyo yun? Ang pag-alala daw po ay kasalanan. Worry is the sin of distrusting the promise and providence of God, and yet it is a sin that Christians commit perhaps more frequently than any other. End of quote. Ang kasalanan daw po, mga kapatid at mga minamahal, o yung pag-aalala daw po ay kasalanan kung saan hindi tayo nagtitiwala sa mga pangako at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin nare-realize, akala natin, ay normal lang naman sigurong mag-alala. Normal lang naman sigurong mabalisa. Pero kung pag-aaralan natin sa Bible, kapag po pala tayo ay kinakain ng pagkabalisa at sobrang pag-aalala, yun po pala ang ibig sabihin nun, hindi tayo nagtitiwala sa pangako at kapangyarihan at providensya ng ating Panginoong Diyos. Ang kasalanan daw po ito, mga kapatid, ayon kay John MacArthur, ay madalas na nagagawa ng maraming mga Kristiyano. No? Hindi lang po sila aware. Again, mga kapatid, ang pagkabalisa ay kasalanan sapagkat iniutos po ni Jesus na wag daw tayong mabalisa. No? Wag daw tayong mag-alala. Wag daw tayong maparalisa ng mga bagyo ng buhay. Bakit po, mga kapatid? What's our basis? Bakit hindi dapat tayo mag-alala? Bakit hindi dapat tayo masiraan ng loob? Dahil may Diyos. No, minsan nakakalimutan natin yung napaka-basic truth na iyon. Kaya hindi dapat tayo mag-alala, hindi dapat tayo mabalisa, hindi dapat tayo masiraan ng loob, kasi may Diyos. At yung Diyos na ito, mga kapatid, nagmamalasakit sa atin at nagmamahal sa atin. May Diyos na tapat. May Diyos na kayang gumawa maging ng mga bagay na imposible. May Diyos na nangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan.
So every time we worry, it means we don't trust this God. For we cannot worry and at the same time trust this big, big God. It cannot be. If you trust God, you will not worry. Amen? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka mag-aalala. No? Di ba ganun naman ang pagtitiwala kasi sa Diyos in prayer, meron kang kabigatan, ibinibigay mo sa Kanya para siya na bumuhat. No? Kapag ka nabibigatan ka pa rin, baka hindi mo patuloy na binibigay sa Kanya. Baka pilit mo pa rin kinukuha yung bigat na hindi mo naman na dapat buhatin at dapat mo lang ipagkatiwala sa Diyos. Kapatid, if you trust God, worry will not happen. Sa makatuwid mga kapatid, ang gamot sa anxiety at pagkabalisa na walang bayad. Ano? Ano pa ginagawa ng mga tao eh. Ano? Pero ito sa Bible, walang bayad. Magtiwala ka sa Diyos at sa kanyang mga pangako. No? Kung ikaw ay narinito sa mga oras na ito, puno ka ng kabigatan, puno ka ng pag-aalala, wala ka naman talaga magagawa dyan eh. No? Ako, marami kong problema. Tumadating din sa punto na mag-asawa, ano yung magagawa natin? Wala na eh. Ano? Na-exhaust na natin ang lahat ng pwedeng gawin. Pero meron pa tayo isang pwedeng gawin. Magtiwala tayo at manalangin sa Diyos. Kasi yung mga bagay na hindi na natin maisip at magawa, kaya niya. Kaya po niya. Mga kapatid, ganyan po ang ating gawin. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi nga ni George Mueller, where faith begins, anxiety ends. When faith begins, anxiety ends. Where anxiety begins, faith ends. Hindi pwede yan magkasabay. So kaya kaysa mag-pity party tayo, kaysa makinig tayo ng emo music, pagka-broken tayo, di po ba? Kaysa mag-alala tayo ng mag-alala, magdamag, ipagkatiwala po natin sa Diyos, ipanalangin po natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong bigat, sapagkat nangako siya, kung ipapanalangin po natin ito, bibigyan po niya tayo ng kapayapaan. Yun sabi ng Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Yan yung promise. Kung matututo tayo magtiwala sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kapayapaan, hindi masayot ng ating isipan. Kapag hinayaan po natin ang problema na kainin tayo ng buo, hindi lang dito sinisira ang ating mga sarili. No? Sinisira din po nito maging yung mga taong nakapaligid sa atin. Kaya wag niyo pong hayaang kainin kayo ng buo ng problema. Mga kapatid, ang pagkabalisa po ay hindi kailanman nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Ngunit ang pagtitiwala ay nagtataas sa kaniyang pangalan. Pasinin niyo po mga kapatid, kapag balisa ang isa sa miyembro ng ating pamilya, hindi lang naman po miserable ang taong balisa eh. Kasi niyo po ba yun? Nadadamay din po yung kanyang buong pamilya. No? Pero pasinin niyo po mga kapatid, kapag ang isang mananampalataya ay nakitaan ng katatagan sa kabila ng mabibigat na pagsubok, nagbibigay po ito ng pag-asa at lakas. Hindi lang sa kanya sarili, kundi sa buong pamilya na nakapaligid sa kanya. Napansin niyo po yun? No? Kapag lahat nagpapanik na, tapos ikaw kalmado ka pa rin at patuloy ka nagtitiwala sa Panginoon, somehow tumatahimik ang lahat eh. Somehow nakakahawak ka. So ganun yung effect, mga kapatid. Kapag ikaw ay nasisiraan ng loob at nawawalan ng pananampalataya, hindi mo alam na apektuhan din yung iba. No? Kaya wag po natin yung hayaan mangyari. Panghuling halimbawa, kung saan binawasak ng kawalan ng pananampalataya ang ating sarili at ang ibang tao ay sa tuwing hindi po masyadong natin pinagtitiwalaan ang salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya na naniniwala sa prinsipyo ng sola scriptura, scripture alone, dapat kapag nabasa po natin sa Bible, end of conversation na eh. Diba? Ganyan ang ating prinsipyo dito sa church. Bible is our final authority. No? Our final authority for faith and practice. Diba? Pag sinabi ng Bible, end of conversation. No? Sabi nga, if the Bible calls it a sin, your opinion does not matter. Kapag sinabi ng Bible na bawal makipagrelasyon sa kapwa o sa hindi mananampalataya, huwag na dapat maraming palusot. No? Pastor, paras ko lang naman eh. Pastor, kaibigan ko lang naman eh.
No? Pero alam mo naman sa sarili mo, hindi. Ano? Kapag po sinabi ng Bible na igalang natin ang ating mga magulang, wag kang maraming katwiran. Kapag sinabi ng Bible na patawarin natin ang mga nagkasala sa atin, gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin, wag nang maging bitter. No? Kapag sinabi ng Bible na kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, nilinis, pinatawad, at kinalimutan ng lahat-lahat ang iyong mga kasalanan, wag ka nang magduda. Sabi na ng Bible yun eh. Di po ba? Minsan kasi kahit klaro na nang nababasa natin sa Biblia, marami pa rin po tayong pero. Marami pa rin po tayong paano. At marami pa rin po tayong paniniwala sa sarili nating katwiran na pawang hindi naman sinususugan ng Biblia. Saan ka dapat magtiwala, kapatid? Sa pabago-bago mong nararamdaman at dispalinghado mong katwiran o sa banal na kasulatan na nagsasabi sa iyo ng pawang katotohanan? Mamili ka. No? Kasi kung hindi klaro sa iyo ang sagot mo dito at patuloy ka pa din sa tayo sa sarili mong katwiran, hindi mo walang sisirain ang iyong sarili in the process. Sinisira mo din yung mga tao sa paligid mo dahil hindi ka nagiging magandang halimbawa sa kanila. So yun lamang po ito, mga kapatid, sa mga halimbawa kung gaano nakapangwawasak ang kawalan ng pananampalataya, hindi lang sa taong nagtataglay nito, kundi sa mga taong nakapaligid sa kanya. At wala pong ibang solusyon, mga kapatid, sa kawalan ng pananampalataya, kundi ang pananampalataya. No? Kung ito'y nakapangwawasak ng iyong sarili at nakasisira sa iba, gawin mo yung kabaliktaran nito. Sumampalataya ka at magtiwala ka sa ating Panginoong Jesucristo. At kung may mga panahon na nahihirapan po tayong magtiwala kasi nangyayari yun eh. Alam natin yung doctrine, alam natin yung theology, alam natin yung truth sa ating isipan, pero nahihirapan tayo i-exercise. Nahihirapan po tayong gawin. Hindi po masamang ipanalangin sa Panginoon. Panginoon, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Di po ba merong isang character sa Bible? Sinabi yan, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. So hindi po masamang ipag-pray yan, mga kapatid. Kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, iniiwas mo hindi lang ang iyong sarili, kundi ang mga tao sa paligid mo sa epekto na makapangwasak na kawalan ng pananampalataya. Purihin po ang ating Panginoon.